Nakaburol na sa Tanay sa Rizal ang labi ng UPLB student na si Ray Bernard Peñaranda. Ang kwento ng kanyang mga magulang, marami daw pangarap at matalino daw si Ray. Bukas ay gagawaran nga sana siya ng certificate bilang college scholar dahil sa taas ng kanyang marka. Mula sa Tanay sa Rizal, nakatutok live si Trisha Zafra. Trisha. Mel, iginugupo man ng sakit ng damdamin ang pamilya Peñaranda dahil sa pagkamatay ng kanilang bunso. Pilit silang nagpapakatatag at nananalangin na sana hindi tuluyang masayang ang buhay na ibinuwis ni Ray Bernard. Maraming pinagsamahan na kami. Hindi lang kami yan parang magkapatid na kami. Magkaisa na kami doon sa gusto niya. Mangyari sa buhay niya. Kaya nga sana yung paunti-unti namin pinagsisikapan, siya na sana yung baga siya magpapatuloy. Wala na Di na mapigilang maluha ng ama ni Ray Bernard Peñaranda pag naiisip ang mga naglahong pangarap ng uniko iho, mapagmahal at matalinong bata raw si Ray. Sayang nga raw at ang mga nakakabilib na ideya ng anak, mananatili na lang sa imahinasyon nila. Gusto niya talaga meron siya yung alitap-tap garden. Kasi kung may sa gabi, yun ang gusto niyang attraction ba. Unique sa kanya yung ganong idea. Kasi ngayon butterfly garden hindi ba yun yung ordinary. So saan ka nakakita ba ng alitap-tap yung firefly garden? Humble daw ang third-year agriculture student. Kahit kailan, di raw ito nagmalaki sa mga nakakamit na pagkilala sa pag-aaral. Nasorpresa ang mga magulang ni Ray nitong hapon nang dumalaw ang dekano ng College of Agriculture ng UPLB. Dala ang isang sertipikong nagsasabing nagtapos siya bilang college scholar noong nakaraang semestre. Igagawad sana ito kay Ray bukas, sabay sa Foundation Day ng College of Agriculture UPLB. Siguro kung ito pong si Ray ay nabubuhay pa, baka maging cum laude ito, no? Sapagkat simula nung kanyang freshman years, matataas ang grade na nakukuha niya. Kasi pag tinatanong namin siya, Ray, pasado ba tayo? Pumapasa naman nanay. Sabi ko, bumabagsak ba? May bagsak din nanay. Yun pala, may sorpresa. Sorpresa niya kasi yung dati kasi wala siyang ganung grades. Linggo ng madaling araw ng hold-upin si Ray sa Umali Subdivision sa labas ng UPLB campus kung saan siya nakatira. Galing daw ito sa isang ensayo para sa grupong Youth for Christ. Sinaksak sa dibdib ng mga salarin si Ray na ikinamatay nito. Napanood ng ate ni Ray na si Ana ang CCTV footage ng pangyayari. Di raw niya napigilang humagulgol sa napanood. Doon ko nakita how hopeless he was na nakahawak siya sa chest niya, na trying to get help, and then bumulagta siya dun sa street, and then parang wala kagad immediate na tumulong sa kanya. So, sabi nga nung doctor kay mama na my brother was late for 5 minutes lang. So kung nadala si Ray ng mas maaga, pwede pa sana siyang ma-revive. Apela ng mga magulang ni Ray Bernard sa mga salarin. Sumuko na lang sana sila para matapos na yung namin, lalo na yung anak ko, mapanatag na rin siya. Pagdusahan na lang niya yung kanyang kasalanan kasi ginawa niya yun. Sana matapos kay Ray, yung sabi ko sa kanya, matapos kay Ray na doon sa area na yun, o kahit sa area man lang is mawala na yung ganyang violence na yung mga kaya ni Ray na hindi naman dapat. Bawian kagad ng buhay mo, wala na. Mel, mula kaninang hapon hanggang ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga kaibigan, kaklase at dating mga guro ni Ray Bernard sa kanilang tahanan dito nga sa Tanay Rizal para damayan yung iniwan niyang pamilya. Sa linggo naman, Mel, nakatakdang ilibing ang kanyang mga labi rito rin sa Tanay Rizal. Mel? Maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra. Sa iba namang balita, 2 bagitong pulis ang naospital matapos silang bugbugin naman ng mga kapwa pulis sa gitnaan po yan ng pagsasanay o training sa loob ng isang kampo sa Aurora. Nangako naman ang Provincial Director ng PNP Aurora na hindi nila kukonsintrihin ang ginawang hazing ng kanilang mga kabaro.
Mula sa Baler, Aurora, nakatutok si GMA News stringer Ronald Leander. Eksklusibo! Sa hospital na uwi ang mga baguhang pulis na sina PO1 Romel Derit at PO1 Christian J.B. Tenyoso matapos sumailalim sa Modified Special Counter-Insurgency Training sa loob ng Campo Rabina dito sa bayan ng Baler simula Lunes. Sa halip daw na mahasa, suntok, sipa at buntal ang nakuha nila at tinubig pa umano sila. Kaya naman panay pasa at sugat ang kanilang buong katawan. Ang tinuturo nilang mga salarin, isang opisyal na may ranggong Chief Inspector o Police Major at 6 pang mga kapwa pulis na PO1 at PO2 ang mga ranggo. Pinaiwan na lang po niya ako doon sa batch po namin. Saka ako na lang po ang binugbog po niya, sir. Ni Major Eric Bencoseo po, sir. Suntok, sir, tuhod, pambat, sir. Ang inano, sir, na sa akin sa Sigmora, sir. Kwento naman ni PO1 Tenyoso, tila siya ang pinagpuntunan ng galit ng training director sa kanyang ama na isang DNR employee at nagsasagawa ng mga checkpoint sa Aurora. Binugbog niya na po ako ng binugbog. Sabi niya po sa akin na gano'n, ang tanging kasalanan ko nga lang daw po. Ang tatay ko po, nasa nagtatrabaho po sa DNR. Parang napaka-personal po yung galit niya po. Sa tindi ng sinapit, tumakas tuloy ang dalawa sa kampo. Kung sinabihan niya po kasi ako na papatay niya na ako, maganda na rin daw po na sa sementeryo. Nag-isip-isip na po ako na, kasi second day ko pa lang po sa scout po yun eh. Gano'n na po yung naranasan ko. Kaya naisip ko na lang rin po tumakas. At sabi po kasi niya nung nakaraang gabi po, noong 20, papatay na hindi ko kayo graduating ng PNP scout, pagkikitin ko kayo. Papatayin ko na kayo rito, sabi po niya sa amin. Dismayado ang ina ni Tenyoso at asawan Derit sa nangyari. Pero okay lang sana, sir, kung nagkaganyan sila sa kami ng mga kalaban. Pero yung sa hani ng kapwa nila kapulisan na alam na naman nila ang karapatan at ang pagtatanggol sa konstitusyon, bakit ang kapwa nila kapulisan ang gaganyan sa kanila? Yun ang napakahirap tanggapin. Bumuti ang asawa ko din para sa training, hindi para sa NPO. Agad namang nirilig ng Provincial Director ng Aurora ang mga salarin sa training committee matapos makarating sa kanya ang balita. Nag-start na kami yung tinatawag natin na pre-charge investigation against doon sa sinasabing pitong involved. So yun ang mga aksyon na ginawa natin. Then nagkaroon ng new composition bago natin ginawa ko, bagong training director. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga pulis at mga kaanak nito. Humihingi lang po ako ng masabi ko po ng masakit masabihin po yung pasensya. Kung mayroon pa pong mas mahigit na bagay na sabihin ko dyan sa mga isang bagay na hindi ko naiwasan. Sinikap ng GMA News na kunin ang panig ng 7 akusado pero tumanggi ang mga ito na magsalita at ipinauubaya na raw lamang nila sa kanilang mga opisyal ang pagbibigay ng mga pahayag. Mula dito sa Baler, Aurora, Ronald Madrid Leander, GMA News. Nitong Biyernes, eksklusibo naming iniulat ang tungkol sa pananakit ng bus driver at konduktor sa mga batang hamog na nambasag daw ng salamin ng kanilang bus. Ang video ng pambubugbog sa mga bata, labis na ikinabahala ng Commission on Human Rights. At ito raw ay kanilang iimbestigahan na. Nakatutok si Emil Sumangil. Exclusive. Kung ang Commission on Human Rights ang tatanungin, kahit sabihin pang nambasag ng salamin, ang mga batang hamog na kung ituring ng ilan ay mga pasaway sa lansangan at sakit ng ulo ng lipunan, hindi pa rin tamang pinagbuhatan sila ng kamay, sinikmuraan at tinadyakan ng bus driver at konduktor. Dapat managot sila sa batas. Hindi pwede yung ganyan that they can get away with that. Bawal na bawal yung ginawa ng konduktor at saka ng driver na sinaktan yung mga bata, pinagsisipa na lamang itong mga ito dahil nagalit sila dahil binasag yung salamin ng bus nila. Bawal na bawal yun. They are culpable of human rights violations. Child abuse. Natigilan si CHR Chairperson Eta Rosales nang panoorin ng raw material o yung unedited version ng video ng GMA News noong 1 linggo kung saan makikita ang pananakit ng bus driver at konduktor ng Unicab Transport sa ilang batang hamog na umano'y di nagbayad at tambasag pa ng windshield ng pampaserong bus kahit pa inaawat ng aming news team. Yung bus driver at yung konduktor, abay matatanda na ito, kahit ba naman binasag yung bus nila, they should not take the law into their own hands. Dapat, ibigay nila sa pulis yan, ibigay nila sa barangay tanod, ibigay nila sa barangay captain, ibigay nila sa mga law enforcement agencies at bawal na bawal yung sila mismo ang ahawak at kukunin yung didesisyon kung anong dapat gawin dito sa bata.
Kung nagkasala man ang mga batang hamog, ayon sa CHR, walang karapatan na manakit ang sinuman. Nag-request si Rosales sa GMA News para makakuha ng kopya ng video na ito para sa isasagawa nilang investigasyon. Para kay Rosales, malalim na suliranin ng lipunan na dapat tutukan di lamang ng pamahalaan kundi ng mismong mga magulang ang pag-usbong ng mga batang hamog. Itong mga batang ito, the reason they behave that way is because they are not understood. Sinasaktan sila ng kanilang mga tatay o maaaring nanay, hindi sila nakakaintindi. Wala silang pag-aalaga at pagmamahal na nagagawa dito sa pamilya nila. Kaya nakahanap sila ng kanilang, they go out. Hindi rin sang-ayon ang CHR na maamyandahan ang nilalaman ng Juvenile Justice and Welfare Act na una ng pinanawagan ng pulisya at ibang sektor na marebisa dahil nakakalusot sa kaso ang mga batang lumalabag sa batas. Wastong pagpapatupad anil ng batas ang susi para tuluyang mailigtas sa mga menor de edad mula sa anyay kumunoy ng kapahamakan. Kung sasabihin mo, I am a mayor, I'm a government official, kailangan babaan yan up to 12 years old. Pwede na silang ikulong. Ikulong mo, then they will become mixed with the adults, then they will become just like the adults. The important thing is to understand their psyche, to understand their heart, their behavior, to understand their environment. Ang LTFRB naman, wala raw kapangyarihan na parusahan ng bus driver at konduktor. Police matter na raw ang pangyayari. Bagaman sinabi nilang di naman sila nagkulang na turuan sa pamamagitan ng mga seminar ang dapat na iasal ng bus driver at konduktor sa lansangan. Natunton ng GMA News ang garahe ng Unicap Transport sa Regalado Avenue, Quezon City. Hindi raw pumasada ang bus driver at konduktor na nakuna namin ng video. Wala rin daw office staff na maaaring magbigay ng komento sa pangyayari. Ang mga batang hamog naman na ginulpi, kasalukuyan pa rin nasa Social Services and Development Division ng Quezon City Hall kung saan sila nagpapagaling at sasailalim sa seminar at lecture. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.